Alam mo ba na ang taho na kinagigiliwan ng napakaraming Pilipino ay may higit 2 taong kasaysayan sa likod ng matatamis nitong arnibal? Kumusta? Ako si Kiana. At welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga video, maaaring i-like at i-follow ang page at channel na ito. Tara! Pag-usapan natin ang kwento ng kasaysayan ng taho. Ang taho ay ang Pilipinong bersyon ng tofu pudding o duha na sinasabing nagmula pa sa sinaunang China. Ito ay naimbento noong mahigit 2,000 taon na nakalipas sa panahong dinastiyang Han. Nakuha naman ang pangalang taho mula sa Hokkien Chinese na salitang tahoe na nanghuhulugan ng bean curd. Noong dumating ang mga mangangalakal at imigranteng Chino sa Pilipinas, dala nila ang pagkain ito. Sa paglipas ng taon, hindi lang ito tinatangkilik ng mga Pilipino, binigyan pa natin ito ng sariling tatak Pinoy. Sa halip na almond syrup at beans tulad ng nasa orihinal na duha. Ang taho natin ay may arnibal, isang matamis at malapot na syrup na gawa sa asukal na pula at ang sago. Dahil dito, nagkaroon ito ng natatanging lasa na talagang tumatak sa ating mga panlasa. Sino ba ang hindi nakakakilala sa mga magtataho? Isang klasikong eksena sa umaga ang pagsigaw ng taho ng isang magtataho habang dala ang 2 balde. Yung isa para sa mainit at masarap na taho at isa para sa arnibal at sago. Ginagawa ito ng maraming magtataho. Araw-araw, bit-bit ang kanilang mabibigat na timba. Naglalakad sa mga kalsada kahit anong panahon, maging maaraw man o maulan. Sila ang tunay na unsung heroes ng ating umaga. Laging nagbibigay ng mainit at matamis na aliw sa bawat Pilipino. Pero, alam mo ba, ang taho ay hindi lamang sa Pilipinas nakahanap ng tirahan. Sa nakalipas ng mga taon, ito'y nakarating din sa mga bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, at iba pa. Kung sa Pilipinas, ang taho ay sikat na isang matamis na merienda, akalain mo, sa Malaysia at Indonesia, ang taho ay nagsimula bilang isang herbal na pagkain ng maraming herbo. Sa tinagal ng taho sa Pilipinas, napakaraming Pilipino ay nagnais na gawa nito ng bagong version. Isa sa mga rendition na naging patok sa mga Pilipino ay ang chocolate taho, strawberry taho, mango taho, at ube taho. Malay natin, isang araw ay magkaroon na ng isang individual na imbento ng kakaibang rendisyon sa classic na taho. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandun ang mga link ng mga sources ng video na ito. At samahan ninyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Kiana at ngayon, alam mo na. Sa halip na almond taho! Panahon ng dinastiyang Han. Dinastiyang? Is this rolling? Yeah. Oh my God, bloopers. Uwi na ka. Bye.